Batang manonood. Kahapon sa Survivor Philippines. Problema mo? Normal ko magsalita ng gano'n. Kilala kita magalit sa akin kapag okay ka sa akin. Okay. Tamaan sa ating dalawa ngayon nakita kung sino nagsisinungaling. Sige. Talaga. My God. Marami na kilala sa akin. Okay na? Yung first time namin talagang ang lamig. And dumating yung ulan. At ang grabe ng wind. It wasn't nice. I found it really, really hard. So it hit me now there that I'm on Survivor. This is Survivor. This whole game that he's been playing, why would I support him? Pinahiya niya na ako sa buong bansa. Paano mo masasabi pagmamahal? Nakikita mo yung asawa mo? Hirap na damdamin. Gusto mo pa rin maglaro? He doesn't feel anything. This is not a game anymore when someone is getting hurt. Yan na! Ako'y init at liwanag ang ihatid sa altar ng mga diwata para gantimpala ay iyong makuha. Kanta mo yun. Sa dalang pasiga. Doon gaganapin ang unang sagupaan sa pagitan ng mga anak ni Natala at Bulan. So pupunta dito. Excited na kami lahat mag-take ng challenge. So, to stay here and to get ready for the challenge, now na. Yeah, I think na-motivate namin yung isa't isa na mabuti nung kagabi na manalo sa challenge eh. You need to put fire. Kung may fire doon sa altar, they'll give us a reward. Di ba may ganon? Kung masulian natin yung may reward tayo. Hindi kami nakagawa na apoy. So para sabi ko, mukhang matatalo kami dito dahil wala pa marunong gumawa ng apoy sa amin eh. Excited kaming lahat kung ano yung magiging unang-una namin na challenge as a group. Sobrang excited namin to the point na ako kinakabahan ako. Napansin niya na medyo hindi pa okay yung weather kasi nga mahangin. Eh, di ba nga unpredictable yung weather dito. I noticed that as we got further out to sea, you know, mas lalong lumaki yung mga swells. Yung water sobrang
Nakakatakot na, as in talagang ang taas-taas na, yung parang ka nakita na tsunami. Wala kami sa pulo, nasa gitna kami ng dagat. Butulong ka, nahihilo ka, wala kang tulog. Imagine mo na lang yung feeling na ganun. Tapos, mahigit siguro mga 1.5 oras kaming nasa dagat. Puro alon na malalaki. Lalo, parang feeling ko kaya nila muna yung isang buong, let's say, second floor na bahay. Mama, it's gonna be okay. Alam mo, mama, kami nag-surfing kami. Yung waves na, mas malaki pa dyan ano namin. Sabi ko, not on a boat. I don't care if your waves are big. Sabi ko, mga wave riders kayo, not for me. Nakakatakot. Kasi wala kang makitang land. Tapos sa tubig ka, papunta ka dapat sa challenge ko. Oh my gosh, sabi ko, kung malaglag kami dito, hindi ko alam kung saan ako lalaway for sure. When we got to the land, kung saan sa challenge na naghihintay kami, nagtataka kami ba't ang tagal namin naghihintay. Tinapangan na lang namin yung loob namin na kaya natin to pagka tumaob yung bangka. Lahat kayo naka-life jacket naman, kaya natin lumakoy. Ganun. You know, unfortunately, na sinabi ng captain of the boat that we had to abandon ship. Tumalo na kayo, parang awa niyo na. Sabi ganun, kasi lulubog yung bangka. In denial ako. Hindi ko gustong tanggapin yung mga sinasabi niya. That was probably one of the most scariest moments of my life. I was thinking, how are we gonna get off this boat? Parang feeling ko talaga mamamatay na kami yung time na yun. Kung walang mamamatay, may masasaktan. Panic ka lahat. Si Arnold, may pay charge na siya. Kinuha niya si Aifa. Johnny, ikaw na bahala kay Alisa. Sabi sa akin ganun. O, sige, ako na bahala kay Alisa. Tapos si Gino, siya bahala kay Steph. Tapos si Mara, inalalayan niya yung mom niya. Pag dumarating yung alon, gumagano, hinihintay ko lang ganunin yung ulo ko. I was praying the whole time. Ako talagang, I had faith in God. Tapos ngayon, kailangan, sabi ni Mara, Mama, labas ka sa katig, labas ka, dali, dali. So, hinawakan ko yung katig. Kailangan, naka-life jacket ako, so ang hirap umilalim. Ang ginawa ko, umilalim ako, nakaluswalo ko ng water. Malayo pa lang siya, naglalakad pa siya, nakikita ko na siyang umiyak, tapos nanginginig yung kamay. Yung ginawa ko, sinalubong ko siya, para sabi niya, sorry, asa nangyari kagabi. Nag-sorry din naman ako, sabi niya, ano lang yun, dala lang yun ng tension, pagod, sabi niya, plus bago na nandito nakatira sa isla. Mga nangyayaring ganyan, yun, out of the normal everyday happening, nakaka-cause talaga ng mga trauma sa kanila. This is our life eh! Survival. Siyempre emotionally stressed siya. Buhay namin to, no? Pero kinonvince ko siya, hinawag ko siya, sabi ko, ma, these things, sabi ko, inevitable yan eh. No one wanted this to happen. Yung staff ng Survivor, sobrang thankful ako sa kanila na siyempre ayaw naman nila yung nangyari. Or hindi sila lang kulang sa pag-comfort sa amin. Pero maganda naman yung nangyari. Talagang wake-up call, and even on the side of the production, talagang in-appease nila kami. Lulubog na yung bangka. Tapos nagtinginan lang kami na parang grabe yung napagdaanan namin trip. Mas naging closer sila. Mas nag-bond sila. That incident only made us stronger as a tribe. You know, we all realized just how lucky we were to have made it out of that alive. Doon kami mas lalo naging komportable sa isa't isa. Nakita mo kasi kung paano natakot na yung isang tao, kung paano umiyak. Kailangan ko lumaban. Kasi survivor.
challenge ng totoong buhay yan eh. I mean, I cheated death. After ng incident na yun, masasabi ko lang, ang sarap mabuhay. Sa pinagdaanan namin yun, sa tingin ko, mas malakas yung samahan namin kaysa sa ibang mga tao. Kasi matatawag kami mga tunay na survivor sa buhay.